Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Nako, may isa akong basher dyan. Sabi niya, nakakasawa na yung pagmumukha ko. E di wag kang manood sa video. Basher ka lang. Vlogger ako. So ito na kabibig. Nako, may pasabog si Senator Marcoleta pa. Si Senator Rodante Marcoleta, meron siyang ibinulgar na kongresista. Oo, nangumpisal kay Senator Marcoleta ang isang kongresista. Kasi takot na itong kongresistang ito na posibleng mapatawag sa impeachment trial ni VP Sara kung meron man mga kabibig. Takot daw mag-isa. Takot mag-isa at baka makapagsalita ng katotohanan. Hala ko! Kung talagang pumirma ka at alam mo kung bakit ka pumirma, panindigan mo. Huwag kang susuka. Paano na yan? Para yatang natakot sila kay Senator Marcoleta. I'm sure. Of course, meron yung mga witnesses din ipapatawag ni Senator Marcoleta. Mataas na ang ranggo ni Marcoleta ngayon kumpara sa mga kongresista na hamak-hamak siya noong Quadcom, noong Tricom. Ngayon iba na, 'di ba? Si Marcoleta na isa sa mga impeachment judge, o senator judge mga kabibig, kung matutuloy ang impeachment trial ni VP Sara. So panoorin natin kabibig itong video na ito kasi baka itong kongresistang ito ang siyang magbubulgar sa kung sino ang nasa likod ng impeachment. Kung totoo bang may nangyaring bayaran sa pirma-pirma. Ay nako, sabi ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema, pinasasagot na kung ang Kamara hinggil sa first 3 impeachment na isinumite kung sa mga private citizen at kung alam ba ng mga kongresista kung ano ang laman ng impeachment yung document ba? Kailan sila nagpirma? Nako, ito nakabibig. Manood tayo kay Rodante Marcoleta at ang kanyang pinasabog na istorya ng isang kongresista na takot na takot. Bakit matatakot kung walang tinatago? Ito kabibig. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Nako. Senator judge ako eh. Oo. Parang naman ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Alagoy! Ako na naman nangyari ko dyan. Papatawad mo. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? So hindi pala talaga binasa kung ano ang laman ng impeachment ni VP Sara, agad-agad pumirma. Naku, ang Korte Suprema humihingi ng timeline. Humihingi ng timeline ng Korte Suprema kung kailan nabasa ng mga kongresista ang anong tawag doon sa impeachment ni VP Sara at anong oras sila pumirma, anong araw sila pumirma. Naku, paano yan? Ito isang kongresista ayaw maging witness sa impeachment ni VP Sara. Takot maging witness. Ito pa. Hindi, pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10%, kinakailangan tumayo dyan. Ko naman, matanong ko naman kayo, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, wag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Ala.
Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo magkakaalaman tayo. Lalo ito. Doon pa lang pala. Alam na ni Dante Marcoleta ang drama ng mga ilang kongresista. Ang 215 na mga kongresistang pumirma. Alam na ni Marcoleta kung ano ang mga drama dyan. Huwag yun nang ipilit itago. Kaya nga sabi ni Marcoleta, yung impeachment na yan, nako, huwag nyo talagang subukan, mapapahiya talaga kayo. Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo nun mo lang nabasa. Correct. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Ay, hindi ko kaya yun. Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes . Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Bakit dyan. sa utos niya? Oo. Kasi tinatanong niya Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Correct. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. So, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pa naman. Tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun . Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte . Yan ka, bibig. Narinig nyo na. Parang takot yata yung ibang kongresista na ipapatawag ni Marcoleta at kaniyang tatanungin tungkol sa kung bakit sila pumirma sa impeachment ni VP Sara. Tama nga si Marcoleta, no? Bilang isang lawyer, konti lang ang sinabi ni Marcoleta, hindi naman 100% lawyer ang mga kongresistang nakaupo dyan. So kung ako yung kongresista, kailangan ko talagang advice from my lawyer kung pipirma ba ako or hindi. Kailangan ko talaga ng advice coming from my lawyer kung ano ang laman ng impeachment case ni VP Sara before ako pipirma. Kasi kung magkabukuhan man, at least, alam ko how to defend myself. Yung ibang hindi pumirma, naku, alam nila na posible itong magkabukuhan, posibleng magkalaglagan. Tingnan mo nga itong isang congressman, takot na maging witness. Tatawagin ni Marcoleta na maging witness, takot siya. Magbabago daw ang kanyang statement. Sasabihin niyang, oo, nabasa ko. Tapos kung tanongin ni Marcoleta, ano ang iyong naintindihan mo ba kung anong binasa mo? Kung sabihin niya, hindi ko naintindihan. Hindi, kagulo. Tama nga ang sinabi ni Marcoleta na there are words on that paper na hindi mo maintindihan, lalo na kung hindi ka lawyer. So ngayon, paano yan mga kabibig? Nako mga kabibig. Delikado yung ibang pumirma dyan kung ipapatawag sila ni Marcoleta. Diba? Nako. Alaka, nakakatakot na ito mga kabibig. Sabi ni Marcoleta, binalaan pala ni Marcoleta ang admin ni Bongbong Marcos na wag nang ituloy itong impeachment kasi mapapahiya lang kayo. Ito kabibig ang report ng kabibig. Makinig tayo. Yung mensahe, naging pahayag po ni newly elect Senator Sara. Sa ibang balita naman po, wag nang ituloy kung ayaw mapahiya. Yan po yung mensahe, naging pahayag po ni newly elect Senator-elect Rodante Marcoleta patungkol po sa issue ng impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ani Marcoleta, tigilan na nila ang pagsulong ng impeachment kung ayaw nilang mapahiya dahil hindi talaga sila mananalo. Binigyang diin din nito na hindi nila maalis si VP Sara bilang Vice Presidente sa Pilipinas. Matatanda
na nagpahayag si Marcos Jr. na ayaw niya ng impeachment, ngunit taliwas naman ito sa ikinikilos ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Correct. Nakatagdang umpisahan ang nasabing impeachment trial ni VP Sara Duterte sa buwan po ng Hulyo at 30. Yun, kabibig. Diba? So, binalaan na ni Marcoleta, knowing Marcoleta is very intelligent regarding on different laws, 'di ba? Sabi ng iba, baka ikaw Marcoleta ang mapahiya. Wow, bakit si Marcoleta ang mapahiya? Si Marcoleta pa? Really? Si Marcoleta mapapahiya? 'Di ba? Kung ano-ano nang sinusuong ni Marcoleta, yung ABS-CBN niya, nawala ng prangkase. 'Di ba? Tama po si Senator Marcoleta kailangan talagang wag nang i-impeach si VP Sara, nakakahiya tuloy sa ibang bansa na ini-impeach natin ang ating vice presidente. 'Di ba, kabibig? Nako. Ito, kabibig, ang komento, mahusay yan si Senator Marcoleta, kaya careful lang kayo. Nabudol kayo, mga kabibig ni BBM. Imbitahan nyo si Castro Kimbo, Kabataan Padiles, sino ba yon? Yung mga Gabriela. Unang ipatawag yung unang pumirma po. Dahil ang dahilan daw ng pirma niya, dahil daw ipapatapon ang lolo niya sa West Philippine Sea. I think si Sandro Marcos, di ba? Si Sandro Marcos ang unang pumirma at ang last pumirma kay si Martin Romualdez. Nako, patay na ang mga pumirma. Ito na ang panahon ng inyong pag-iyak-iyak. Galing magpalusot mo, Marcoleta. Sabihin mo kung oo o hindi tapos, wag ka nang magdaldal. Bakit magdaldal si Marcoleta? Marcoleta just explaining kung ano ang mangyayari. Tama nga, hindi talaga binasa. Basta lang pumirma agad. Instant, milyones na ang bigay. Nako, magkaalaman talaga, bibig, kung matuloy ito impeachment trial. Magkaalaman talaga. Meron talagang susuka ng mga kongresista. Kung nabayaran ba si Raul, wala. So yun lang po, mga kabibig, yung ating Liris Lebag-Lebag for the day. Yung mga kongresista dyan, baka masyak na lang kayo, ipapatawag kayo ni Marcoleta at dapat talaga pupunta kayo kundi makontempt kayo. Nakakahiya, no? Congressman na contempt. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.